Ako, wala ko'y problema. Wala ko'y problema sa Mindanao. Kaya bisag di ko mangampanya, muingon ng Mindanao. Sir, mamatay pa. Tanawa. Di na mo kinang mangampanya sa mua. Kay both straight PDP laban mi, sir. Both straight PDP laban mi. Di na kami ng kumpiya sa Mindanao. Suko kay mga tao sa Mindanao. Naay Muslim dito nga warrior sa MILF. Isog kayo bunguton. Unsay gibalos na to kaniya. Gibiyahe siya dito sa dahig. Mao ba na atong batasan pagka-Pilipino? Huh? Is that the way that we thank the old man for everything that he has done to this country? Siguro naghibal ang muntanan no, sa mga pangitabo. Human nilang gibiyahe si Pangulong Duterte dito sa dahig. Kung diin ang iyahang mga tawhanong katungod, giabuso, ang atong konstitusyon, giyatak-yatakan, ang atong mga legal nga mga proseso, gibaliwala, tungod lang yun sa ilahang kagustuhan nga mabiyahe si Pangulong Duterte dito sa dahig para ma-erase ang mga Duterte sa natad politika diri sa atong nasod, para si Vice President Inday Sara Duterte mawad-an na og tsansa nga mamahimong presidente sa 2028. Gihimo nila kining tanan. Og nakahibalo mo, pagkahuman nga gibiyahe si Pangulong Duterte, ang sunod lang buhaton, palagputon si Vice President Inday Sara sa iyang pwesto, isip Vice Presidente. Musugot mo na! Sobra na kayong daog-daog na, di ba? Ilita musugot. Sobra na kayo na. Busa ako, na ako diri karon. Muhangyo kaninyo kinasing-kasing. Muhangyo kinasing-kasing ni. Tinarong ni nga hangyo nga unta atong suportahan. Suportahan nato ang Duterte. Kabalo naman mo sa mga membro sa Duterte, no? Ako isa-isahon. Attorney Jimmy Bundok. Senator Bongo. Attorney J.P. Hinlo. Attorney Raul Lambino. Congressman Dante Rodante Marcoleta. Doktor Dr. Maritis Mata. Pastor Apollo Kibuloy! O kini, maayo kayo ni siyang abogado. Sayang, ako masayangan ko kung dili ni siya makalusot. Gamit kayo ni dili lang sa Senado, kundi gamit kayo ni nato tanang Pilipino. Ang akong bote ipasamot wilain, kaning tarong kaayo, kining abogado nga, suko kayo ni siya sa binuang sa gobyerno. Wilain kung dili si Atty. Vic Rodriguez. Na si Atty. Vic diha. Ano? Paano dito? Atong tabangan. Sunod, si Philip Salvador. Ngayon sila, artista-artista na pero ang iyang kasing-kasing, dako kayang kasing-kasing para sa atong mga pobre. O sa di na ito kalimtan. Nga nung ako nag-auhag kaninyo nga suportahan ang Duterte. Nga no? Tungod kay nagaingon ng atong konstitusyon. It takes 2/3 vote of the Senate to convict an impeached official. Ang impeached official, si Vice President Inday Sara. 2/3 vote. What is 2/3 of 24? Kaming mga senador, 24 kami. O sa 2/3 na, 16.
Karon, kung inyong suportahan, magkahiusat ang tanan. Ang Duterte, inyong tabangan gayod nga mudaog tanan. So doon na tayo napulo ka senador, plus isa ka incumbent nga senador, si Senator Robin Hood Padilla, mamahimo na tang 11. Oh. So kung kita doon ay 11 sa Senado, 24 minus 11, pila? 13. Kutob na lang sila sa 13 nga ilang makuhang buto para makonbikto si Inday Sara. So dili gyud siya kakuhang 16. Dili gyud, di ba? Usa ako, kita mga Bisaya. Ako, wala ko'y problema. Wala ko'y problema sa Mindanao. Kaya bisag di ko mga kampanya, muingon ng Mindanao. Sir, mamatay ba? Tanawa. Di na mo kinang mga kampanya sa mua. Kay both straight PDP laban mi, sir. Both straight PDP laban mi. Di na kami ng kumpanya sa Mindanao. Suko kay mga tao sa Mindanao. Na ay Muslim dito nga warrior sa MILF. Isog kayo bunguton. Last time na ko sa Kinapawan, fighter to sa MLF, nidool sa kuha, bunguton. Isog tayo, isog. Ingon siya, Sir, pwede ko mugakos ni mo? Kung nga naman, mugakos na ko, sir. O sige, dali, dool, gakos. Igakos ko sa MLF. Paggakos niya, diretso gagulhol, perting hilag yun. Habang gahilag siya, ningon siya, Sir, sobra na kayo lang gihimo kang tatay digong, sir. Pantay lang ng mga tawanan na. Magkabalos lang hapon tanan nila. Basta sobra yun, sir. Di na ako madawat bilang isa ka Mindanawan, bilang isa ka Muslim, bilang isa ka Pilipino. Di na ako madawat ang ilang gihimong pagdaog-daog sa itong Pangulo. Kung sige lang, relax ka lang niya, relax ka lang. Dili na may kailangan mga kampanya sa Mindanao. Kaya diri sa inyo karon kay balo ko, kitang tanan na sakitan. Ha? Kasi wala mo hila. Ako, isukay ko nga tao. Sukol kong sinumbagay, bisag intiro adlaw. Pero, pagkita mo ato, pati hilak na ko, di na ko pugan. Di na ko mapugan, hilak yun ko. Tungod kay, sobra ang netabo sa tigulang. Can just imagine, gihimo namo ni Pangulong Duterte tong war on drugs. Dili para kami mudato. Dili para kami magkakwarta. Gihimo namo ang war on drugs para masalba ang kaugmaon sa kabatanunan nga namiligro sa illegal nga droga. Kisa man ay muhimo na anak. Kundi, ang nakalingkod ng gobyerno. Dili ka na nakalingkod ng gobyerno, mao pa'y magpadaghan sa droga. Di ba? Busa. Kami gihimo na mo to. Yung si Presidente Digong, Bato, naka-obserba ka ba? Doon na natay mga probinsya nga gikontrol na sa drug lord. Dili pwede na nga mamahimong narco-state ang Pilipinas. Busa, pugnan nato kini. Naanaday mga probinsya nga drug lord na ang magdesisyon kinsa po pwede mamahimong gobernador, mamahimong congressman, mamahimong mayor, konsehal, tanan-tanan. Kontrolado nila ang politika sa ilang lugar tungod kay daghan ka silang kwarta nagikan sa droga. O manarkosnet ang Pilipinas, unsa na ikaw mahaon nato? Okay lang ta mga tigulang. Pero mga bata, kaluoy sa ato mga anak, mga apo. Unsa ingon siya? Bato, kaisa ra ko mamahimong presidente. Ikaw kaisa ra pud ka mamahimong chief NP. We will never pass this way again. Ni Anhita, hayahay kay itong pamuyo dito sa Davao. Gihimo kong presidente nga wala na ko giambisyon. Gihimo kang chief NP nga wala ka nag-ambisyon. Tungod na sa pagbuot sa labaw makagagahom, kay doon na sa emisyon nga ihatag ka na to. Mao ka na ang pagkontrolar sa droga, kriminalidad o korupsyon. Busa gihimo namo sa sulod sa ulong katuig. Apan, pagkahuman sa paningkamot ni Pangulong Duterte,
nga nga magpuyo tang malinawon, magpuyo ta nga layo ta sa kahadlok sa droga o krimen. Unsay gibalos nato kaniya? Gibiyahe siya dito sa dahig. Mao ba na atong batasan pagka-Pilipino? Ha? Is that the way that we thank the old man for everything that he has done to this country? Dili na ito madawat na. Kung doon naman siya sala, dili man perfecto ang tao. Kung doon naman siya sala, nganong dili mas na mo file og kaso diri sa atong korte? Ha? Nganong isubo man siya, kasi tawag ka na, ihungit dito sa mga dayuhan nga ang MTC, RTC diri, sarado ba? Di sugod, sarado ba? Abre! O nga di masang upayalo kaso din ha? Gusto nila sa ICC, kay kadong mga tao dito ay kalibutan sa pakitabo sa Pilipinas, dali nilang mailad, kay nagpaluyo na pagpaila ng kaso karon. Kadtong mga NPA, mga CPP, NPA, na nasuko gayon sa pagka-presidente ni Digong, kay nawala ang ilahang mga pwersa. Suko kayo sila, mga balo sila. So, busa, ako hangyo ko nyo, maghiusa ta. Kaya kung di ta maghiusa, daog-daogon lagi hapon ta. Maghiusa ta. Maningkamo ta. Ako, dagdagan ako, 5 minutes no, kanay lang. Ambo ta sa labang makagagahom. Nga mahuman, marisolba ihang kaso, o makauli na yung tao si Tatay Digong diri sa itong nasod. Dugang pag-ampo para tagaan siya sa labang makagagahom o eksakto o piskay nga panglawas para iyahang malusutan ang mga pagsulay ngayang yatubang karon. Kaya na to na! So dagang kay salamat, dili na nako tason, ayaw to nyo kalimti. Duterte na pulo mikabok, tabangiin tao minyo. Dagang salamat, mayong gabi, kanto tanan. Sayaw pa daw si Senator Bato de la Rosa. Senator! Sayaw sa Senator. Gimingaw mi sa imong moves. Let us all welcome Attorney Vic. Mayong gabi kaninyong tanan. Daghang kaayong salamat sa inyong mainit na pagtanggap hindi lamang sa akin kung hindi sa buong Duterte. 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 Malinaw na malinaw ang inyong sigaw. Nakikita natin ang ating tagumpay sa May 12, 2025. Alam ho ninyo, nung aking tinanggap ang imbitasyon at hamon mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Nung ako ho ay nag-file initially ng aking Certificate of Candidacy, ako ho ay independent. Dahil sabi ko, ang aking katapatan ay tanging sa sambayan ng Pilipino lamang, ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang nais kong kasama, ang nais kong kapartido, ang nais kong kakampi ay kayo,
sambayanang Pilipino. At naglaon ang ating kampanya, nag-usap kami ng masinsinan ni Pangulong Duterte at sinabi niya, Vic, ia-adapt ka na ng PDP. Kung kaya't ako ay naririto ngayon sa harapan ninyo, kabahagi ng PDP at ng Duterte. Mahirap sundan magsalita si Senator Bato sapagkat bukod sa malambot ang katawan at magaling sasayaw, magaling din ang boses at marunong talaga kumanta. Subalit, pagka ginawa ko yung pakiusap mong sasayaw, malamang mag-uuwian kayo. Kanya pakinggan nyo na lamang ang mga mahalagang usaping panlipunan na dapat ninyong gawing gabay pagdating ng halalan sa pagpili ng inyong mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Katulad ninyo, ako ay nabudol din. Kanya gagamitin natin ang ating kolektibong puwersa. Tayo'y maninindigan, tayo'y magsasama, at ating ibabasura ang katunggali ng Duterte. Lalabanan natin ang higit na laganap na korupsyon na bumabalot ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita ko napakarami nating mga kapatid na nagmumula sa PNP, ang iba siguro ay sa military, tayo'y sinisecure at sinisigurong ligtas ang ating payapang pagkilos at pagdaos nitong ating rally ngayong gabi. Kaya nais ko rin kilalanin at pasalamatan ang ating mga kapatid na pulis at mga militar. Maraming salamat sa inyo. At dahil tayo'y nagpapasalamat sa kanila, kinakailangan malaman din nila at malaman din ninyo kung gaano kaanumalya ang kasalukuyang 2025 national budget. Ang budget po ng Pilipinas ngayon ay nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Trillion. Subalit, saan napupunta ang pera ninyo? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Ultimo, ang pensyon ng military and other uniform personnel, kasali na ang mga kapulisan, ngayong 2025, binawasan kayo ng 81 billion pesos ng Marcos administration. Kailangan malaman ninyo yan. Para sa ganon, ang kanilang katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kundi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong pagdating sa isyong medikal. Alam ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Hindi nila pinondohan ng PhilHealth. Pera ninyo yon. Paano kung merong magkasakit sa atin? Paano kung merong magkasakit at mangailangan ng hospitalization sa ating mga kamag-anak? Alam naman po natin na karamihan sa ating mga Pilipino, we are just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit sa ating kamag-anak o kaya tayo mismo, tayo'y mauobligang mangutang. At yung utang na yan, hindi libre yan. Yan ay may interes at pagsisikapan nating bayaran. Bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Nauuwi sa akap. Alam ninyo, ako na ho ang makikiusap sa inyong lahat. Pagka merong politiko na mamimigay sa inyo ng akap, pakiusap ko, parang awa nyo na.
tanggapin ninyo sapagkat yan ay pera ninyo. Huwag tayong magpapabudol at tatanggap o titingin o tatanaw ng utang na loob sa mga politikong yan. Hindi dahil katulad nila tayong mga ingrato. Hindi, sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam natin, yang akap na yan ay pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino. Kunin ninyo. Alam mo ninyo, may nakapagsabi sa akin, maaring biro, maaring totoo. Pag sila-sila na lang daw, yung mga tiwaling politiko nag-uusap, nagtatawanan, tuwan-tuwa ang mga binibigyan natin ng akap. Hindi nila alam, kakapiranggot lang yan nang napupunta sa ating bulsa. Kaya pala ang tawag nila, pag sila-sila na lang daw ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng AIX, especially now, between now and on election day, pag may mamimigay sa inyo ng AIX o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit, uulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli. At ang pagtanggap ho ninyo ng akap at AIX, hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Huwag nating ibenta ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat nadiskubre natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating taunang budget, ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Nadiskubre ko ho, kasama si Congressman Sid Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report punong-puno ng blanco. 28 items ay blanco. Pagka sinuma mo yung 28 items na yan, ang halaga po ng lahat ng yan ay 241 billion pesos. Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ati ito hinabla dahil maanomalya ang ating taunang budget. Tayo po'y sinesenyasan niya na tayo may 5 minuto. Pagpaumanhin ninyo sapagkat ang bansa natin ay nahaharap sa napakaraming seryosong problema na kinakailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao na senador ng Duterte. Kinakailangan alam ninyo itong mahalagang usaping panlipunan. Huwag nating ibenta ang ating dangal, ang inyong dignidad at ang inyong pagkatao. Ang boto ay sagrado. Ang mandato ninyo ay sagrado. Kanya sana makikiusap mo, umili ako. Pagdating ho ng May 12, kinakailangan nating itama ang maling direksyon ng ating bansa. Ang ating bansa ay tumatahak sa maling direksyon. At pag mali ang ating direksyong tinatahak, hindi ninyo maaaring asahan na tayo ay makakarating at makakapunta sa ating nais na destinasyon. Subalit may panahon pa. Magtatatlong taon pa lamang ang Marcos administration. Ang inutang nito
ay mahigit sa 4 na trilyong piso na. Babayaran ninyong lahat yan kasama ako. Yan ay pera natin. At ito'y katotohanan. Ang utang ng Pilipinas sa ngayon ay halos 17 trillion pesos na. Pag yan ay pinaghati-hati natin sa 110 million Filipinos, lahat tayo ngayon dito, magbabayad pati pulis, pati militar. May pagkakautang tayong lahat nang hindi bababa sa 142,000 pesos bawat isa. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya pagdating ng May 12, pakiusap ko sa inyo. Nais ko lamang makita yung mga kamay nang nais makauwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Kung nais po ninyo na may pagtanggol at may uwi natin si Tatay Digong, pakiusap ko po sa inyo, vote straight Duterte. Andito ho lahat, tulungan natin si Senador Marites Mata. Huwag nating kalilimutan, Senador Attorney Raul Lambino. Ang mahusay na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. Ang aking kaibigan, ang totoong tao, Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, wag nating kalilimutan, ibabalik natin sa Senado si Mr. Malasakit, Senator Bongo. Wag din natin kalilimutan ang isa pang Bisaya, Senator Torny J.B. Hinlo. Andito rin si Senador Attorney Jimmy Bondok. Siyempre, si Senador Bato de la Rosa. At huwag natin kalilimutan, number 53, Senador Pastor Apollo Quiboloy. Kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Pakiusap po, kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Sapagkat ang nasusunod na pag-atake nila ay ang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lamang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikialaman nila. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais na rin nilang nakawin sa inyo. Huwag tayong pumayag atin itong labanan. Kinakailangan natin ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Magagawa ho natin yan sa tulong ninyo pag hinatid ninyo ang buong Duterte sa Senado. Maraming salamat at sana ho wag rin ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, number 56 po sa balota. Number 56 po, madaling tandaan, 56. 56. Hindi po utang, 56, hindi po pautang, 56, hindi po pabigat, kundi 56, kolektibong puhunan nating mga Pilipino tungo sa mabuting lipunan. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Rodriguez! Rodriguez! Senado. Rodriguez! Kung meron mang isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, buwapo. Isa lang ang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag ninyong kalimutan. Magaling, matalino, guwapo,
Makumbaba. Amboy. Hindi babaero ha. Baba. Makumbaba. Vic Rodriguez. Talo. Matalino. Mabait. Honest. Matalino, mabait, maisog, Attorney Vic Rodriguez!